may valid reason yung ginawa nilang paghahanap ng butas because it involved ang budget ng buong Pilipinas. Na alam naman natin kung paano kinukuha, paano paghihirapan ng mga Pilipino yan dahil ang mga Pilipino ang nagbibigay sa kanila ng gagastusin para sa ating pamahalaan. Mukhang nasa fighting mode talaga tong si Vic Rodriguez. Bakit ko nasabi? Kasi bukod dito sa BICAM report na kino-question nila, GAA natin, di ba? Dahil nga doon sa mga blank spaces na nung nakarating kay Marcos, kumpleto na. No? At dalawa sila ni Representative Bungab na naghain ng kaso dahil unlawful yung ginawang paggawa ng budget natin for 2025, no? National budget. Bukod doon, hinahamon na naman uli si President Bongbong Marcos Jr. No? Minsan niya na itong hinamon. No, hinamon niya na ito dati noong April last year na magpa-hair follicle test dahil nga 'di ba may mga lumabas na video, no, na sinasabi deepfake daw 'yon. Marami pang nag-i-issue 'yon, 'di ba? Sinabi na yung video lumabas na 'yon is deepfake, no? Parang merong kinuha na ibang tao na almost similar sa mukha ni Bongbong Marcos and ginawa ng deepfake na alam na ng karamihan yan, di ba, na marami ng manipulation na nagagawa ngayon dahil sa mga makabagong technology na kung saan doon nagsimula yung pulburon na yan, di ba? Si Bangag na yan. Diba? Yun yung mga naging bansag dito kay Bongbong Marcos dahil nga doon sa lumabas na video na yon na kung saan may sinisinghot. Okay? Diba? So, and some of his interview, nagpapakita ng yung mga pagngiwi-ngiwi niya, which is sign daw yon na isa siyang user, no? Yun yung mga kumakalat na chismis di ba? At hindi niya sinasagot, no? Hindi niya iniintindi. Pero ngayon, no, ito lumabas na naman at hinahamon na naman siya. So talagang nasa fighting mode itong si Vic Rodriguez. Okay, so bago po magtuloy-tuloy, welcome po sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, subscribe, and pakihit na rin po ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, okay? May comment section po tayo dyan. I would like to hear from you kung ano po yung inyong saloobin about dito sa sinishare ko sa inyong content, no? At issue lang po tayo, walang personalan. Lahat po ng mga ginagawa ko dito sa aking content na to ay pawang aking opinion at naayon sa aking pagkakaintindi base sa aking mga nababasa, napapanood at naririnig na rin. Na binibigyan ko ng sarili kong opinion at yun po yung sinishare ko sa inyo. Okay? So balikan po natin itong issue na to ni Vic Rodriguez na alam naman po natin na tumatakbong ito ng pagka-senator. Dati po siyang trusted lawyer ni PBBM, no? Nag-serve po ito kay Marcos dati. Okay? And due to family issue, no, na gusto niyang spend more time sa kanyang pamilya, siya ay bumaba sa kanyang posisyon bilang gabinete ni PBBM. And eto nga, ngayon, sa darating na eleksyon, siya ay tumatakbo ng pagka-senator. And ito ba is part lamang ng kanyang pagpapalakas sa taong bayan? O totoong may malinis siyang hangarin na maglingkod at magserbisyo sa sambayan ng Pilipino? Nagiging questionable po ngayon lahat yan sa mga tumatakbo, no? Dahil alam naman natin kung paano ang laro ng politika sa Pilipinas, kung paano minamanipulate ng mga
kandidato ng mga politicians, yung ating mga kababayan. Kaya ako po ay humihingi ng suporta or tulong sa ating mga kababayan na maging ano po kayo, aware. No, wag po tayong basta-basta maniwala na lang sa mga sinasabi ng mga politikong ito. Matuto po tayong magsuri, alamin kung ano ba talagang totoo, ano ba talaga yung saloobin nila sa mga sinasabi nila. Di ba? Ngayon, dito kay Vic Rodriguez, doon sa ginawa nilang pagsisiwalat, no, sa Bicam report, para sa akin, kahit na sabihin nating opposition sila at naghahanap sila ng butas, well, may valid reason yung ginawa nilang paghahanap ng butas because it involved no ang budget ng buong Pilipinas. Na alam naman natin kung paano kinukuha, paano paghihirapan ng mga Pilipino yan dahil ang mga Pilipino ang nagbibigay sa kanila ng gagastusin para sa ating pamahalaan. Ngayon, kung hindi yan mailalagay sa ayos, masasayang na naman yung pera natin. Na habang tumatagal, no, lalong naghihirap ang mga Pilipino. Tapos, ganun lang nila ginagawa. Hinuhokus-pokus yung ating budget. Di ba? So, sabihan man natin na may kulay politika yung ginawang bubunyag, pagsisiwalat nitong si Laungab at itong si Rodriguez, well, di ba? May punto naman. Di ba? Ngayon, kung yung sinasabi nilang paglalagay na yan or pagsampa ng kaso dahil unlawful yung ginawang pag-deliberate ng ating budget, well, kung makaka-apekto man yan, no? Para kumilos ang ating gobyerno dahil halimbawang maging unlawful talaga yan, so walang budget daw na gagamitin. But I don't think mangyayari talaga yun, no? Pero hindi po natin siya pwedeng pabayaan yun. Okay? Hindi pwedeng pabayaan yun na parang, di ba, niloloko tayo. Kayo ang mga mambabatas. Kayo ang dapat gumagawa niyan. Hindi ninyo inaasa sa kung kahit sinong staff ninyo yan. Katulad nga ng sinabi ni Tito Soto, na itong mga ganitong bagay ay hindi ipinagkakatiwala kahit sino, kahit kanino. Kayong mga legislator o kayong mga involved sa BICAM na yan, ang dapat gumawa pa niyan. Kahit na umabot pa yan sa kung ilang reading, no? Ang mahalaga, kayo ang gumawa. Ngayon, sa puntong yun, well, di ba? Kahit na sabihin natin na it's for his political career sa pagtakbo niya, may punto pa rin naman siya. May punto pa rin siya na sabihin yun. Now, on the matter of dito sa hair follicle test, dito sa hamon niya kay PBBM, no? Part of governance dapat, di ba, maging malinis ka. Di ba? And let's say, hindi totoo yan. Di ba? Bakit ayaw mo? As simple as that. No? Hindi yan is a matter of pride. Di ba? Para mapakita mo sa tao na you're not that kind of persons. Ha? Hindi mo pwedeng sabihin na hindi yan related sa good governance. Hindi din masasabi yan, no? Paano kung nasa impluensya ka niyan at ikaw ay nagpapatawag ng meeting? Diba? You're doing something at nakabanat ka. Nabata ka. Diba? At hindi, syempre, hindi magandang pakinggan yan or magkaroon ng ganyang kwento, kahit nasabihin natin di-fake yun, but there are instances na nakikita yung mga tao, while hindi naman lalabas yung ganyang usapan kung walang, hindi naman, di ba? Sabi nga nila, walang usok kung walang apoy. Di ba? So, may pinagmulan yan. Mayroong dahilan yan. Why all of pwedeng ipanira sa kanya is that drugs. Di ba? Marami naman pwedeng ipanira sa kanya eh. Pero bakit diyan nag-focus yung tao? Bakit diyan maraming nasasabi against sa kanya? Di ba? And ngayon, tumatanggi siya. Okay? Hindi ko sinasabi na totoo, but look at those, di ba, instances.
First of all, ano yung ikakatakot mo kung hindi ka talaga gumagamit? Pangalawa, why of all intrigues, chismis na ibabato sa'yo, bakit? Ha? Drugs. Di ba? So yun is ilan lang no sa mga pwede nating pagbasihan. Ako, I'm just basing on those facts. Maybe meron pa kayong ibang alam. I'm not too sure. No, I'm just sharing no my thoughts and my opinion about this matter. And for us to okay, may sinabi si PBBM mismo na kung saan is nagpaliwanag siya at ayaw niyang patulan yung sinasabi ni Vic Rodriguez. Okay, so let me play it. Hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. No. Why should I do that? You don't see What is saying public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. There's no, wala namang koleksyon ng sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? Okay? So, yun lang ang naisagot ni PBBM, katulad ng sinasabi ko kanina. No? Ano yung public trust? Diba? So, kung may duda nga naman sa'yo, diba? Nasaan yung tiwala? Diba? And, yun nga kung wala kang tinatago, walang something doon sa inaakusa sa'yo, why not face it? Diba? Kasi the more na dinideny mo yun, the more na gagamitin nila. Katulad ng ginagawa ngayon ni Vic Rodriguez. Diba? Dinadagdag niya ulit. Ilang beses nang sinabi sa kanya yan, ilang beses nang inisyu sa kanya yan, hindi niya ginagawa ng paraan para resolve. Diba? Anong nagiging puna sa kanya? Ini-ignore niya yung mga ibinabato sa kanya. Pero, hindi naman namamatay. At hindi mamamatay yan dahil ginagamit sa kanya. And the more siyang nagdi-deny, the more na iisipin ng tao na may katotohanan nga yung sinasabi nila. Di po ba? As simple as that. If you keep on denying, if you keep on avoiding, di ba? Yun yung mangyayari. So, ayaw talaga ni PBBM. Is it really because there's a truth behind that? Or is it just simply, is he ego kicking in para patulan yung sinasabing ito ni Vic Rodriguez? Yeah. Now, for me, ako, sa sarili kong opinion, if there's really no truth behind that accusation, submit yourself for follicle test. Para matapos na, di ba? Para hindi na balik-balikan ng balikan. Masabihin ninyo, sige, hindi gagawa na naman sila ng ibang kwento. Of course, kayo yung mga political figure, nasa public kayo. So, ang chismis about sa inyo, hindi na mawawala. Parte yan ng inyong pagiging buhay politiko. Yung gawang kayo ng chismis ng inyong mga kalaban. Hindi na kayo nasanay. Kami ngang mga nanunood at nakikinig lang, sanay na eh. Tapos kayo, hindi kayo masanay. Parang unfair. No? Parang unfair naman yun. Na alam namin yung mga galawan ninyo tapos kayo hindi nyo alam. Di ba? So, yun lang po. Yung gusto kong i-share sa content ko na to. No? I-share lang tayo. Walang personalan. Lahat po ng aking mga sinasabi rito ay paong mga opinion ko lamang. Sana huwag nyo akong ipatawag sa lower house. Maliit pa ang channel ko. Okay, hanggang dito na lamang at maraming salamat.